Hi Nung guys! nakaraang araw nga pala ay may nagbigay sa amin ng mga frozen At foods. isa nga Sana pala ito sa mga all. binigay sa amin. Medyo na-curious nga ako sa lasa kaya naman kumuha ko ng isang piraso para iprito. Yun nga lang, nung naprito ko na nga, ay wala nga siyang lasa at parang wala nga siyang timpla. Nakala ko kasi pag naprito ko na, ay magiging kasing lasa siya ng mga burger na bili-bili natin. Pero ganun pa man, malalasahan mo pa rin talaga na pure na beef siya. Ito nga pala ay ang Wagyu beef burger at grabe, napakamahal nga ng presyo niya. Sa isang pack nga ay nasa 10 piraso ang laman at ang presyo naman ay nasa 1,000 rin mahigit. At dahil napakamahal nga nito, ang sabi ko nga ay uunti-untiin ko na lang ang pagluto nito at gagawan ko ng iba't ibang putahe. Ito nga pala ang unang putaheng gagawin ko sa kanya. Pero bago nga pala ang lahat ay sobrang nagpapasalamat din talaga ako sa taong nagbigay nito sa amin. Saktong-sakto nga dahil yung sinahod nga ni Mr. Ilang araw pa lang ay wala na dahil nagkasabay nga yung bayaran namin ng tubig at kuryente. Kaya naman malayo pa lang ang 15 ay nakautang na naman si Mr. para lang may panggastos nga kami. Sa totoo lang itong ang putahe na gagawin ko ngayon ay medyo magastos nga to sa mga ingredients. Pero itong luto nga na ito ay sobrang matagal na rin talaga kaming di nakakakain ito. Kaya naman for the go. Kaya naman tara, simulan na natin ang pagluluto. Nagpainit na nga ako ng mantika at nagisa ng sibuyas at bawang. Doon na nga rin pala ako nagluto sa matagal na namin hindi nagagamit na kawali. Maayos naman siya, maganda rin paglutuan at malinis. Kaya lang medyo nalalakihan nga ako at ewan ko nga ba, parang may favoritism din talaga ako sa mga gamit namin. Dahil kahit sira-sira na nga at lumang-luma na nga yung lagi kong nilulutuan na kawali, ay gustong gusto ko pa rin talaga siyang gamitin. Hindi ko nga lang magamit ngayon yun dahil nakababad pa nga, dahil may naiprito nga ako doon na sobrang madikit. But anyway, sa point nga na pala na ito ay nailagay ko na nga pala yung mga Wagyu beef burger. At dahil galing sa freezer nga ang mga ito ay medyo natagalan nga ako na hintayin siyang maduro. At nang madurog na nga ay ginasagsa ko nga lang saglit at naglagay na ako ng mga pampalasa na paminta at asin. At nasa inyo naman kung gusto nyo ay pwede rin namang patis ang ilagay nyo. Ako kasi naubusan na ng patis kaya naman asin na lang yung nilagay ko. At maya-maya nga lang ng konti ay nilagay ko na nga itong tomato sauce. Isang pack na tomato sauce nga lang pala itong nilagay ko at mura lang naman to, nasa 25 pesos lang ang isang peraso. At syempre pagkatapos ay halu-haluin at gisa-gisahin para magpantay yung lasa niya at ilagay na natin yung pino na liver spread. At syempre halu-haluin lang ulit natin para magpantay pa rin ang lasa at maya-mayang konti ay maglagay na rin tayo ng konting tubig. Pag naglalagay nga ako ng tubig ay sobrang konti lang muna talaga ang nilalagay ko dahil iniiwasan ko rin talaga na masobrahan sa tubig yung mga niluluto ko. At sa point nga na pala na ito ay naglagay na nga rin pala ako ng beef cubes para naman lalong maglasang-lasang beef talaga siya. At sunod ko na nga nilagay yung peanut butter ni Ayesha para naman may pagka-creamy siya at lalong sumarap pa. Medyo matagal na nga tong peanut butter niya dahil ayaw niya naman tong kainin. Kaya naman kaysa masayang ay ginagamit ko na nga lang to minsan pag naluluto ko ng kare-kare. Pag gusto ko naman mag-kare-kare ay chicken kare-kare lang ang niluluto ko para naman mas mura. At siya, at this point nga pala ay ilalagay na natin yung patatas at carrots. Parang nadadamihan nga ako sa niluluto ko. Naman ang sabi ko eh dapat 2 piraso lang pala yung nilagay ko. Dahil 2 lang din naman kami ni Mr. ang kakain nito. Pero okay lang dahil 2 araw pa rin naman namin siyang nakain. Kaya naman sulit na sulit. At saka nga pala ay naglagay na nga rin pala ako ng bell pepper at hinalo-halo lang ng konti. Para naman may konting anghang ay naglagay naman ako sa huli ng siling labuyo. So totally parang kaldereta nga tong niluluto ko pero pecadillo style nga siya. Mas sasarap nga sana kung may cheese. Pero syempre ayaw na nga rin natin maging magastos. So wala rin naman kaming stock na cheese sa ref. At last but not the least, naglagay lang ako ng konting magic sarap. At charan, luto na ang ating Wagyu beef burger ala kaldereta. I-try nyo na rin to guys dahil hindi lang siya pwedeng pang ulam, pwede rin siyang panghandaan at pwede rin pang pulutan. Luto na guys. Ayan. Sarap. Ang sarap. Wala talagang kaldereta. Kaya naman hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye!